Ang sarap maging masaya, no? Yung parang nakatira ka sa mundong puno ng kulay. Lumaki akong kontento sa buhay ko. Kung tutuusin, wala na akong mahihiling pa sa Diyos dahil ako, bilang tao, pinipili ko na maging masaya at positibo ang pananaw sa buhay. Di ba pare yung sa amin? Kasi ba niya madulas? Ay, kayo po, nandiyan. May Jesus po kasi sa work niyo. Actually, may narinig ako sa mga coworkers ko na medyo disturbing kasi yun. Eh, ba't ako? Wala akong masyadong yan. Saka, parang hindi ako masyadong. Diba, ewan ko, yan ko ko ang sa sexual assault. Ha? Ano sabi mo? Ikaw mo nga, hindi ako natalag ko na sa amin. Eh, change topic na. Masyadong sensitive yung topic. Kaya iba na lang muna pag-usapan. Oo nga, te, pili lang muna tayo. Aside from friends, I also have myself a job. Minimum wage nga lang, pero nakakain naman. Kaya thankful pa rin ako. 9 a.m. Why is no one working? Ma'am, sabi niyo po, sabi niyo po, pwede ka nang gawin ko naman sa office. You do what I said? Or is it just all in your head, man? I understand you're exhausted since you are my best employee. But remember, you're still at work, so keep at it, would you? Yes, ma'am. Thank you po for your concern. Manager. Siguro yung iba, mahalaga sa kanila ang pera, alahas, o kung ano pang luho. Pero ako, kung may isang bagay man ang pinapakahalagahan ko, ito yung aking dignidad. Bata pa lang kasi ako, inubog na ako ni mama na matapang at makatarungan. Pero hindi ko alam na kay dali pa lang mawala ng dignidad ng isang tao. Sa umaga, nasa iyo pa. Nung sumapit ang gabi, nakaw na. Parang may nasunod. Ang buhay ko ay biglang nawalan ng kulay. Nawalan ng saysay. Minsay, naisip kong sana pinatay na lang ako para hindi ako naghinakit ng sobra. Sakit pala, no? Yung halos iniwan ka ng nakahiga sa malamig na semento. Yung buong katawan mo ay tinanggalan ng karapatan. Pero sa lahat ng sugat at galos na iniwan, ang pinakamasakit ay ang bunga ng kababalaghan na dinanas ko. Bakit walang sumasagot sa mga tawag ko? Hello? Giselle, pwede ba kita kausapin? Ha? Ano te? Di kita maintindihan. Also sorry, I can't chat right now. Busy kasi ako eh. Bye sis! Bakit ganon? Bakit ito nangyari sa akin? Bakit hindi ako lumaban? Bakit hinayaan ko lang siya? So dirty! Ilang araw ang tumagal at ilang gabi ang lumipas. Naisipan kong magsumbong sa kapulisan. Dahil alam kong sila ay makakatulong sa akin at sila din ang may alam kung anong dapat gawin. O, yun ang akala ko.
Nakamas. Ayun, is po ama. Pwede po ba kayo mag-iwas sa city? Sorry po ma'am, hindi lang po namin kung wala po tunay na suspect. You can't just ignore my case. That's against your policy. Pero wala pa rin tayo makikita. Kasi nga wala tayong CCTV sa mga sinita natin. Tama ka, pero i-take na lang din natin para di na tayo matanggalan ng trabaho. Go. Kung ma'am, nakukongestion na po kami, tawagan ka po namin sa inyo. Kami na po ang bahala. I was foolish for trusting them. Ilang araw na ang dumaan pero ni isang tawag ay wala. Pagbalik ko sa estasyon, nalaman ko na hindi na nila tinuloy ang investigasyon dahil ani nila ay nahihirapan silang ilocate ang assaulter ko. Nakapagtaka, no? Kung sino pa yung dapat tulungan ka, sila pa yung nangiiwan sa iyo sa ere. Pero alam mo ba yung mas masakit? Pag nalaman mong nagbunga ang pangbababoy na ginawa sa'yo. Ayun, gising na siya. Aray! Dapat, siguro di mo na ako masyadong magkilos. Total, kakapakanak ko lang. Hello? Ma'am? Cora, I need you in my office tomorrow morning at 9 a.m. Pero naka-maternity leave pa ako. I just gave birth 2 weeks ago. 2 weeks ago. Siguro naman okay ka na ngayon. Pero No excuses, Cora. You know naman that you're my best employee, di ba? Tsaka di ba mas kinakailangan mo ng pera ngayon kasi may anak ka na? Would you really risk getting fired No, ma'am. than going with your I'm 105-day sorry. leave? I'll go po tomorrow. Carla, salamat sa pagpabantay ng anak ko ha. Okay, ano ka ba? Okay lang yan. Okay, di ba? Nakawin ko na itong anak mo eh. Dito. Siya, iwan ko muna sa'yo. Ingat ka. Thank you talaga. Sana nga ninakaw na lang ni Carla ang anak ko. Kasi sa bawat tingin ko sa kanya, bumabalik sa isip ang gabing iyon. Pero anak ko siya eh. Mahal ko siya. Kaya kailangan kong magtrabaho para sa ikabubuti niya. Let's have the back. Please, pakilala ng presentation. I needed it. Yes, ma'am. Matapos ang ilang linggong pagtatrabaho, sa wakas ay nakaipon na ako ng pambili ng gamit ng aking anak. Tao po, may baby bottles po pa kayo? Ilan po ba kailangan niyo? Tatlo po. Magkano po isa? 140 isa. So, bali, kung tatlo po yung bibili niyo, magiging 429 kayo. Kulang po tayo sa play niyo po. Gusto naman, ate. Pati pa naman yan. Ano ba gagawin ko sa sir? Alam niyo po kung mali ang ginagawa niyo? Ayun po, ate. Umalis ka na nga kasi matawag pa kita sa guard. Gusto naman, mga tao ngayon ang kukuripot. Akala ko, ang buhay ko, maayos, masigla, yung tipong wala ka nang mahihiling pa. Pero bakit umabot sa ganito? Bakit ako naghihirap? Bakit ang daming kontrabida na gumaganap sa buhay ko? Nasaan ang hustisya ko? Paulit-ulit akong inaagabyado ng mundong mapanakit. Gabi-gabi na lang ba ako iiyak? Mabuti akong tao. Matulungin. Mapagbigay. Maraming kaibigan. Sa lahat ng mga kaibigan ko,
Favorite ko si Cora. Ang bait niya kaya. Gusto ko siya. I like her. Pero I've done something wrong. One night, I saw her. I followed her. And then, I did something bad. I'm sorry, Cora. But I had to.